Hi po, good morning. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung tungkol sa bungang araw. Ayan po, ang mga malalalim na Tagalog na bungang araw. At saka meron tayong sikretong malupit na i-reveal mamaya. Ayan, so yung bungang araw, kasi Tagalog term yun, malamang kaya sinabing bungang araw kasi bunga ng araw. Yung kasi pag may araw, mainit, kaya yung mga Pinoy ginawang bungang araw. Pero po sa medical term, sa English, ang tawag doon ay prickly heat rash. Kasi nga mainit, di ba? Sa medical term naman, milyaria. Parang milyaria. Ang hirap sa banggitin, no? Milyaria. Ayun. So, bago natin pag-usapan yung bungang araw, pag-usapan muna natin yung sa sweat gland. Yung pagpapawis po kasi natin, kasama yun dun sa thermoregulation. Ang ibig sabihin ko, kapag ka mainit masyado yung ating katawan, kailangan nating palamigin yung katawan natin, di ba? Parang yung sa mga may lagnat, mainit yung katawan natin, kailangan nating pagpawisan para mawala yung init sa loob ng katawan natin. Ganun pagka mainit, yung mga sweat glands natin ay dapat, yung mga pawis dapat lumabas sa ating katawan. Di po ba? So kapag ka magbubukas kayo ng mga dermatology na libro, yung picture ng sweat glands, yung sweat glands parang dun sa microscopic, para rin silang mga bituka. Kaya lang yung pinaka-puwit nila lalabas sa balat. Para silang bitukang pag ganun-ganun. Tapos yung pinaka-ducts or pinaka-butas, lalabas kasi yun sa dermis, epidermis, palabas. Kumbaga yung butas ng puwit nila dun sa palabas sa balat. Dun kasi nangyayari yung tinatawag na milyaria pagka nagbara yung mga ducts o yung pinakabutas ng daanan ng pawis. Kasi yung pawis, pagka yun ay nabarahan yung daanan palabas, yun nagkukos ng problema. So, meron dalawang klase po ng sweat glands, yung eccrine sweat glands at saka yung apocrine sweat glands. Yung eccrine sweat glands, ang nilalabas nun yung aqueous water na odorless. While yung sa mga balat natin, yun halos lahat. Sa likod, sa trunk, ganyan. Yun namang isa pang klase ng sweat glands, yung apocrine sweat glands. Yun naman yung sa mga kilikili. Pagka may bacteria, tapos yun yung mabaho, di ba? Yung apocrine sweat glands. Yung ating pinag-uusapan, yung bungang araw, ang affected daw po doon yung eccrine sweat glands. So, paano yun? So, yung ang tawag di po ba sa medical ng bungang araw is milyaria. Meron pang tatlong klase yun. Yung milyaria crystallina, medyo mababaw lang yung pagbara. Kaya common po yun sa mga newborn, yung crystallina, yung kulay puti. Tapos pag medyo gitna yung nagbara ng sweat glands, milyaria rubra. Pagka naman po paulit-ulit na milyaria rubra, yun na milyaria profunda. Pero yung karamihan po milyaria rubra, yung kulay medyo reddish na Makati. Yung Makati. So yun na, dito na tayo sa sikretong malipit. Kasi po, ano ba ang gamutan dyan, Doc? O di ba? Pag manonood ka sa social media, ang daming sinasabi-sabi. Mga pamahid, di po ba? Pero ang ating sikretong malupit ay gagamitin lang po natin yung common sense natin ba? Mindset ba? Mindset. Di po ba? Yung bungang araw, ang dahilan nun, nagbara yung daanan nung sweat gland. Kumbaga, hindi makalabas yung pawis kasi nabarahan yung daanan niya palabas. Nagbara. So kapag ka naglagay-lagay ka pa ng kung ano-anong cream, ointment, pulbo, edi lalong magbabara yung butas. Di po ba? Ayun. So ano ang pinaka? Dahil nga bungang araw,
mainit, kailangan palamigin mo yung katawan ng bata. E di mag-aircon ka para lumamig. Buksan mo yung electric fan. Tapos yung mga damit na maluluwang. Kasi nga mainit, di ba? Bungang araw. Yung mga baby kasi kinulob ng kinulob kaya ang init. So magpapawis, tas magbabara yung daanan ng pawis palabas. Kaya yun. So cooling, yan. Tapos kapag kami lagnat, magbibigay ng paracetamol. Ito po yung sikretong malupit. Yung sinasabi ko po, hindi galing sa Google, hindi galing sa YouTube, hindi galing sa social media. Ito po yung binasa ko. Ayan. Chapter 702, Disorders of the Sweat Glands. Tapos, miliarya o yung bungang araw. Ang kapal po niya ng liit ng sulat. Pinaghirapan ko po yung basahin. Maliit na yung mata ko. Ang nakalagay doon na sikretong malupit doon sa treatment, topical agents are usually ineffective and may exacerbate the eruption. So yung mga paglalagay ng kung ano-ano, gel, ointment, pulbo, etc. Lalong mapapahamak yung bata. Sikretong malupit. Ayan. So yun po, kailangan, dahil nga nagbara, di ba? So, tapos babarahan mo pa lalo, di lalo magkakaproblema. Kailangan lang palamigin yung pasyente. Pwede maligo na, twice a day paliguan, di ba? Yun lang po. Thank you for listening.